Ngayon naman po, tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan na siya po nating gagamitin upang pagbulay-bulayan sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa unang Korinto 15, 1-3. Bagamat ang buong chapter 15, 1-11 ang ating pag-aaralan, ito po ang Bible reading natin. 1 Corinthians 15, 1-3. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po sandali kung aming Diyos, inihiling po namin samahan mo kami. Lalong-lalo na po ang lingkod mong ito. Tumayo ka sa aking harapan at ikaw ang mangusap sa lahat ng iyong mga anak at sa mga taong nais mong abutin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Hayaan mong mangusap ang aking mga labi ayon sa iyong direksyon, aming Diyos. Sapagkat kayo ang Diyos na pinakamarunong at alam mo kung saan patutungo ang bawat salitang mamumutawi sa aking mga labi. Gamitin mo lamang po akong instrumento ng inyong kalooban at hayaan mo ito'y makarating sa mga pusong basag sa mga sandaling ito at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Nagpatotoo na po kayo. Ang araw na ito na aming sineselebrate ay araw ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sa pamamagitan nito ay tunay na naganap na ang aming katubusan at napagtagumpayan na niya ang kamatayan at nabayaran na niya ang aming mga kasalanan. Hayaan mo pong magkaroon ng tunay na kalinawan ito sa mga tao makakapakinig ng mensahe ito. Dahil kayo naman po ang aming dakilang guro, banal na Espiritu, kayo po ang magbigay ng kaunawaan sa aming lahat. Samahan mo po kami at ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen and Amen. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay ang unang Korinto 15 na obviously ito po ay isinulat ni Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Si Pablo ang pinakakontrobersyal na apostol ng Panginoong Hesus. Tinawag siyang apostol sapagkat si Kristo mismo ang tumawag sa kanya. Bagamat bumalik na siya sa langit, subalit kinatagpo niya si Pablo sa daan ng Damasco. Si Pablo rin ang sumulat ng halos 14 na epistles sa Bagong Tipan. Kung isasama ang sulat sa Hebreo, bagamat until now, marami pa rin ang naglalaban-laban kung sino ba talaga ang author ng epistles of Hebrew. At ang kamangha-mangha sa lahat ay tumanggap siya ng direct revelation mula sa Panginoong Hesus mismo na nakasaad sa Galatia 1:12. Imagine, si Pablo, bagamat ang Panginoong Hesukristo ay bumalik na sa langit dahil natupad na ang sinasabi ng kasulatan,
Subalit, hayagang nagpakilala ang Panginoong Hesus kay Pablo nung siya ay patungo sa Damasco para usigin ang mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. At ang kamangha-mangha pa rito, noong siya ay napadako sa disyerto ng Arabia, siya po ay kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo at dinala sa ikatlong langit. At ang ikatlong langit, iyon ang kinaroroonan ng ating Panginoon. Kaya po talagang masasandigan natin at mapagkakatiwalaan ang kanyang mga sulat at ang kanyang mga turo. Dahil siya mismo ang nagsabi, ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Ibig sabihin, direct revelation from our Lord Jesus Christ. At ito ang pag-aaralan natin sa umagang ito na inaalala natin ang Pasko ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito po ay pinamagatang ang pinakamahalagang aral. Take note, hindi natin matatawaran ang credibility ni Pablo pagdating sa doktrina ng kaligtasan. Ano po? Ano ang pinakamahalagang aral na tinanggap ni Pablo at ibinigay niya sa mga taga-Korinto noon na maaari nating angkinin sa ating panahon ngayon? At mayroong apat na pinakamahalagang aral na tinukoy niya. Ano ang apat na pinakamahalagang aral na ibinigay sa kanya, na ibinigay niya sa atin? Handa na po ba kayo? Pag-aralan po natin. Ito po ay matatagpuan sa verse 3 ng 1 Corinthians 15. Verse 3b, ang sabi, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, na nakasulat sa chapter 1 ng 1 Corinthians 18:25. Kung natatandaan po nyo nung Good Friday, ito po ang ating pinag-aralan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus. The message of the cross. Ano po? Ito po yung mahalagang aral na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ano pa? Pangalawa, sa verse 4a, na inilibing siya. Literal siyang namatay sa krus at inilibing. Ano po? Siya'y namatay at inilibing. At alam naman po natin, pag ang tao inililibing, siya po ay binabalot. Sa kanilang kultura noon, binabalot po siya ng mga swaddling clothes. Nililinis po ang kanyang bangkay at siya po ay pinapatong sa isang mahabang simento. Ano po, ganun po ang kultura nila. Sa panahon po natin ngayon, mahirap mamatay. Lalong-lalo na kung ikaw ay infected ng COVID-19. Ano po, kinikremate ka. Sa ayaw mo at sa gusto, susunugin ka. Ang laki-laki mong tao, tapos paglabas doon sa sunugan, isang banga ka na lang. Ano po, abo ka na lang. But anyway, sabi nga sa verse 4a, na ililibing siya. Literal siyang namatay. Namatay siya sa krus. Hindi dahil siya'y nagkasakit, hindi dahil siya ay nadisgrasya, kundi dahil ipinagpakasakit niya ang kanyang buhay alang-alang sa sangkatauhan. May epekto noon, may bisa noon ang kanyang kamatayan sa krus at magpasa hanggang sa ngayon, mga kapatid, ito po ay may bisa. His death on the cross.
Ano pa? Pangatlo, verse 4b, ang sabi, na muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, that He has risen. Siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, na ang unang-unang niyang kinatagpo is si Maria Magdalena. Ito hanggang ngayon, may ibang mga Israelita ayaw nilang paniwalaan. Dahil nga, yung mga kwento-kwento nung araw na kesyo ninakaw daw ng mga apostol ang kanyang bangkay. Pero hindi po iyon totoo. Dahil si Pablo mismo ang nagsasabi na muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At yan po ang ating sineselebrate sa araw na ito. Number 4, ang sabi po sa verse 5, na nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Bakit po kay Pedro? Kasi po si Pedro po ang itinalagang leader ng mga apostol. Mga kapatid, no? Noong siya'y mag-resurrect from the dead, unang-una siyang nagpakita kay Maria Magdalena, and afterwards, nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Ito po yung nais linawin ni Pablo sa atin. Yung 4 na pinakamahalagang aral, dahil ito po ay may kinalaman sa ating kaligtasan, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, na inilibing siya, literally namatay talaga siya, na muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan, na nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Ngayon naman ang pag-uusapan natin yung katibayang nabuhay siyang muli. Kasi marami po, until now, until our time today, marami pa rin pong nagsasabing ito ay katang-isip lamang. Pero ito po ang pinatututuhanan ng Biblia. Ang sabi, ang Biblia ay walang pagkakamali. Ano po? Inerrant, infallible. Nagsasabi po ng katotohanan. At mismong si Pablo ang nagpapatotoo niyan. Ito po ang katibayang na buhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 6 ng 1 Corinthians 15, na nagpakita rin siya sa mahigit 500 mga kapatid na nagkakatipon pagkatapos. Imagine, nag-show up siya dun sa 500 katao. Kasi po, pagkasabi-sabi, kung isa lang ang magsasalita, 2 lang ang magsasalita, parang mahirap paniwalaan. Pero ito po ang sinasabi ng kasulatan sa verse 6, na nagpakita rin siya sa mahigit 500 mga kapatid na nagkakatipon pagkatapos. At sabi din sa verse 7, nagpakita rin siya kay Santiago at sa lahat ng apostol. By the way, ang Santiago ang tinutukoy dito ay ang half-brother ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sumulat po ng Santiago sa Bagong Tipan. Ano po? Na nung kauna-unahang isulat ang Bagong Tipan, hindi pa siya mananampalataya noon. But here, sinabi na nagpakita rin siya kay Santiago at sa lahat ng apostol. Kapatid po siya ng ating Panginoong Hesukristo sa laman, half-brother. At dun sa verse 8 naman, at sa kahuli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin. Okay. Ito pong nagsasalita na rito mismo ay ang sumulat ng aklat na ito, ng sulat na ito. Si Pablo mismo, ang sabi niya, at sa kahuli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon. Dahil biglaan ang aking
pagkakilala sa Kanya. Yun na nga po, yung nauna ko sinabi kanina, nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa Kanya sa daan ng Damasco. At ang kakatuwa rito, ang ating Panginoong Hesukristo, nung mga panahon na yon, ay umakyat na sa langit. But how come nagpakita ang Panginoong Hesukristo kay Pablo? Merong isang napakadakilang bagay na nais mangyari ang Panginoon sa buhay ni Pablo marahil, mga kapatid. Bakit sinabi ito ni Pablo na siya ay parang isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon? Ang sabi po sa verse 9, ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Sa verse 10, ang sabi niya, itinuloy niya ang kwento niya tungkol sa kanyang buhay. Sa verse 10, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako. At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin dahil higit akong nagpagal kung iahambing sa ibang mga apostol. Bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Sa unang dinig, akala mo parang nagyayabang si Pablo, ano po? Pero hindi po. Totoo po ang sinasabi niya. Na talaga namang higit sa lahat ng mga apostol, napakarami po niyang naging contribution sa New Testament. Kasi po halos lahat ng epistles dito sa New Testament, 13 lahat, pera ang Hebrew, ano? Kung siya pa rin talaga ang writer ng Hebrew, bali 14. Siya na halos sumulat. Kasi we have only 27 books sa New Testament. Di halos siya lahat ang sumulat. At ang nakakatuwa pa rito, lahat po ng sulat ni Pablo ay mga malalalim na doktrina ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Ano po? Pambihira. Dahil nga siguro si Pablo ay mataas ang pinag-aralan. Aral na aral po siya sa batas ng mga Hudyo. Di po ba sinasabi sa kasulatan, siya ay lumaki sa patnubay ni Gamaliel. Miyembro siya ng Sanhedrin. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kabilang sa Supreme Court. Ano po? Mataas ang kanyang pinag-aralan. Kaya nga, ang sabi dito sa verse 11, tinutukoy ni Pablo rito, kaya nga, walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ito naman ang gusto niyang ibalik at sabihin ngayon sa atin. Ang mahalaga'y iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. Ano po? Silang lahat ay apostol ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Iisa, kaya nga po yung foundation ng church, kailangan naka-base doon sa turo ng mga apostol. Hindi po tayo tatanggap ng ibang aral maliban sa mga sulat ng mga apostol sa bagong tipan, para hindi po tayo maligaw. Ano po? Noong araw, kasi po, napakainam nilang patotoo dahil kasama sila ng ating Panginoong Hesukristo habang siya ay narito pa sa lupa. Sila ay kasama niya araw at gabi. Tinuturuan, dinidisciple, itinuturo ang mga bagay patungkol sa kanyang kaharian. Ipinakikita ang tamang pag-uugali ng isang mananampalataya. Ipinakikita kung paano mahabag sa mga taong may mga karamdaman. Nagpapalayas ng mga demonyo, yung mga nasasaniban ng mga demonyo, kontrolado ng mga masasamang espiritu, nagpapagaling.
ng mga sakit na espiritual at pisikal. Napakaraming itinuro ng Panginoong Hesus ng mabubuting bagay sa mga apostol na ito. Maliban sa isang nagtaksil sa kanya si Judas, subalit muling ibinalik ang bilang na yon doon sa Book of Acts noong itayo si Matias bilang ika-12 apostol. Si Pablo, hindi natin matatawaran ang kanyang calling as an apostle dahil mismong si Jesucristo rin ang tumawag sa kanya after his resurrection from the dead. Si Jesucristo rin ang mismong tumawag sa kanya to be his apostle. At hindi lamang po iyon. Personally, tinuruan din siya ng Panginoong Hesus. Hindi rito sa lupa, doon sa kanyang kaharian. What a wonderful, wonderful story about the life of Paul. Kaya nga, ito yung emphasis ng ating pinag-aaralan, mga kapatid. Kaya nga tinawag na magandang balita. Dahil si Jesucristo mismo ang naging alay upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Ito po ang dahilan, kaya natin sineselebrate yung Holy Week. Ano po? Kahapon, nung siya ay mamatay para sa ating kasalanan, namatay sa krus. Ngayon naman, siya ay muling nabuhay at ito po yung katuparan ng inihula sa kasulatan. Nangyari na ang kaligtasan na pagtagumpayan na ng bugtong na anak ng Diyos ang kanyang tungkulin nung siya ay naparito sa lupa. Sabi nga, bagamat siya ay namatay, inilibing, after 3 days, muli siyang nabuhay at nagpakita sa mga apostol at sa maraming saksi upang ipatotoo na siya ay muling nabuhay. Ang aral na ito na tinanggap ng mga apostol kabilang si Pablo na ipinangangaral sa lahat ng tao upang ang lahat ay sumampalataya kay Jesucristo at maligtas. At ito rin ang purpose bakit walang tigil na ipinangangaral ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo sa iba't ibang panig ng mundo upang minsan pa makilala ng lahat ng tao na may isinugong tagapagligtas ang Diyos Ama. At yan ay ang kanyang anak na si Jesus. Sinasabi mo, hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Kapatid, alalahanin mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo dun sa krus. Yung dalawang magnanakaw na nasa tabi niya, parehong ipinakaw sa krus. Yung isa, inaalipusta siya, yung isa, nanampalataya sa kanya. Walang hiniling ang Panginoong Hesus sa kanya. Kundi nung sabihin ng isang magnanakaw na sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, ngayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian. Iyan din ang sinasabi ng Panginoon sa araw na ito. Natatakot ka dahil pataas ang infection ng COVID-19? Hindi mo alam kung magpapabakuna ka. Gusto mo bang magpabakuna? Wala namang bakuna. Therefore, saan ka susuling? Ito yung inihahatid na mensahe ng banal na salita ng Diyos. May pag-asa. Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating lahat. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi, ang kapangyarihan ng Diyos ay si Jesus na namatay sa krus, na itinuturing ng mundong kamangmangan, pero karunungan ng Diyos para doon sa lahat ng sasampalataya
sa Kanya. Wala kang kailangang gawin para tanggapin mo ang alok ng kaligtasan ito. Ang kailangan mo lang gawin, simple lang, na hindi kayang tanggapin ng mundo. Manampalataya ka lamang. Maniwala ka lamang. Buksan mo ang iyong puso. Kumakatok ang Panginoong Hesus sa labas ng iyong puso. Bakit hindi mo siya pagbuksan? At anyayahan mo siya. Alam na alam niya ang iyong mga kakaingan. Alam na alam niya ang iyong pagluha. Alam niya ang iyong mga karanasan mula pagkabata. Walang lihim sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Hindi mo kailangan makakita ng kahit anong replika para maniwala kang may Diyos, kapatid. Ito ay malaking kalapastanganan sa Panginoon. Hindi mo siya maaaring ihambing sa kahit ano pa mang bagay, sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At dumating na nga ang panahon niya na ang ating Panginoon ay sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan dahil siya ang Diyos na totoo, na sumasalahat sa lahat ng tao. At Espiritu, dahil kahit saan ay naroon siya. In fact, kasing lapit lamang siya ng iyong hininga. Bakit hindi mo subukang tawagin ang kanyang pangalan? Mangumpisal ka sa Kanya na ikaw ay makasalanan at sawang-sawa ka na sa buhay na makasalanan. Gusto mo nang magbagong buhay. Hindi mo kayang gawin yon, pero kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ipinagpakasakit ng Diyos Ama ang Kanyang anak dahil alam niya hindi mo kaya. Pero ginawa na ng Kanyang anak para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka at magtiwala ka sa Kanya. Buksan mo ang iyong puso, kaibigan. Marahil ito na ang iyong kailangan upang mawala ang lahat ng takot na iyong kinatatakutan. Upang anumang oras na kunin na ng Diyos ang iyong buhay. Alam mo kung saan ka patutungo. Walang iba kung hindi doon sa Kanyang kaharian. Malawak ang daan ng kapahamakan. Subalit makitid ang daan patungo sa katuwiran. Maraming mahirap na pagdadaanan. Pero ang sabi nga ng Panginoong Kristo, na pagtagumpayan ko ng lahat. Kinangay ko ng lahat. Dinala ko na sa krus. At dahil doon, kung paniniwalaan mo ang Kanyang mga ginawa para sa iyo, ito na ang buhay ng muling pagkabuhay para sa iyo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, bagamat siya'y literal na namatay, ay muling nabuhay. At kung maniniwala at mananampalataya ka sa Kanya, mamatay ka man, dahil kahit kumikilos ka ngayon, talagang patay ka dahil sa kasalanan, ay hindi kang mabubuhay. Bubuhayin kang muli ng ating Panginoon, Jesucristo. Sasamahan kita sa isang panalangin muli kong gagawin para sa iyo, kaibigan. Aking Panginoong Jesucristo, kung totoong ikaw ay namatay at muling nabuhay sa krus, ako'y narito. Maaaring patay na ang aking sarili dahil sa aking kasalanan. Pero dahil sa iyong mga salita,
naniniwala ako. Kaya mo akong bigyan ng isang bagong buhay. Kaya naman muli, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. At gusto kitang anyayahan sa aking buhay. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Pumasok ka roon. At ikaw na ang lumuklok sa trono ng aking puso. Mula sa araw na ito, ikaw na ang magiging Panginoon ng aking buhay. At ikaw na rin ang aking sariling tagapagligtas. Salamat sa iyong mga salita na pinagkakatiwalaan ko. Alam ko, ito ay totoo. Salamat sa kakayahang ibinigay mo sa akin upang ito ay aking sampalatayan. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. 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 Kaibigan, tanggapin mo ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Nabibigyan ka ng kanyang presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang pinakamagandang bagay pa roon, sa lahat ng tumanggap at manalig sa Kanya, sila'y bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang dalangin ko, Ama, isulat mo ang pangalan ng mga taong ito at tumanggap sa iyong anak na si Jesus sa aklat ng buhay. Salamat po sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin, ang tunay na diwa ng muling pagkabuhay na itinuro sa amin ni Apostol Pablo. At totoong ikaw nga ay muling nabuhay sa mga patay. Salamat po, pinupuri ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, and amen. Sige po, tayo po'y muling yumuko sa pangwakas na panalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong mga salita. Pinagkakatiwala po namin ang sandaling ito sa iyo. Umilos ka sa buhay ng mga taong gulong-gulo na ang buhay. Hinahanap ang katotohanan. Kailangan kanila, Panginoon. Ipadama mo sa kanila na nariyan ka sa kanilang tabi. Ang kailangan lamang nila ay tawagin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng pangalan Panginoong Jesucristo. Hinihiling ko po, Banal na Spirit, kasamahin mo ang mga taong ito bilang katunayan ng kanilang kaligtasan at ipaunawa mo sa kanila ang kanilang tinanggap na kaligtasan at dalhin mo sila sa lugar na kung saan nakapag-aaral pa po sila ng mas malalim na pag-aaral patungkol sa iyo. Dalhin mo sila sa isang iglesia na kung saan mapapangalagaan sila. Bukas po at maging ang iglesia nito ay bukas na tumanggap sa mga taong binigyan mo ng kaligtasan sa araw na ito. Salamat po. Ikaw ang mapapurihan, maparangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Amen, amen, and amen.